At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. Oh, so, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi, 5,000 pesos. Hindi pa akong bangag. Lord, welcome back mga kabitaan, mga magandang buhay ho sa ating lahat. Kamusta ho? At sana'y nasa mabuti ho tayong kalagayan ngayon. At sa puntong ito mga kabitaan sa ating pagbabalik ay pag-usapan naman ho natin yung mga samut-saring reaksyon na lumalabas ngayon sa social media patungkol ho sa pagbibigay ng simpatya sa ilang mga retired officials sa Philippine National Police sa pag-cite in contempt. Itong si General Wilkens Villanueva sa isang congressman na si Paduano mga kabalitaan. At the same time, pag-uusapan din ho natin itong pangyayari ho sa COA at i-explain ho ito ni Attorney Niel Bayon kung ano po yung kaibahan or pagkakaiba ng confidential at intelligence funds mga kabalitaan. At itong si Akop pala, no? May kaso rin pala ito dati. Kaya medyo nagmamarunong ho dyan sa Kongreso. Kaya yung tawag ngayon sa Kongreso ay mayabang kapulungan mga kabalitaan. So dyan sa mayabang kapulungan ay halos andyan na ho lahat mga kabaitaan, no? Sari-sari na ho dyan. Parang nagtitinda ng mga gulay na kahit anong klaseng gulay na andyan talaga sa mayabang kapulungan mga kabaitaan. Anyway, so dito unahin natin itong kay Yogi Ruiz kung saan ay pinuso ito ni Boss Jason sa. Kaya pero bago pa po ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe na po at pinutin ang notification bell para ho tayo lagi updated sa mga ganapan sa ating lipunan. At tayo po ay magsisimula na ho. Hindi na ho natin to patatagalin pa dahil marami pa po ang ating diskusyon ngayon. So ito ho yung liham pinuso sa social media account na ni Mr. Yogi Ruiz. At sabi niya ho dito, I have had the honor to serve our country with Director General Wilkens Villanueva as a drug buster, and I have personally witnessed how he sacrificed for our country. And to put him in such humiliation just because a congressman who spends all his time in an air-conditioned office being served by paid office staff can't accept the answers because it does not fit into his agenda is such a gut-wrenching experience. So my questions to you, dear honorable distinguished gentleman from Negros, is have you put your life on the line for our country? Yun po yung tanong. Bakbakan ka na ba? Nasubukan mo na bang nasubukan mo nang isubo yung sarili mo sa isang katakot-takot na operasyon? Siguro may experience ho ito pero sa ibang operasyon mga kabalitaan. So sila ho ang mga PDEA agent, yung mga nasa Drug Enforcement Unit, hindi ho basta-basta yung kanilang mga ginagawa dahil anytime pwede ho silang mamamatay. Tapos ganun-ganun na lang ho babasusin ng ating mga tunggisista diyan sa mayabang na kapulungan mga kabalitaan. Yun po yung ang question ni retired general yata to o colonel. Basta parang retired general tong si Yogi Ruiz mga kabalitaan. And let's continue. Sabi pa niya dito mga kabalitaan, have you placed your life and limb in front of blazing red-hot bullets aimed at you just so that you can accomplish your mandate of eradicating criminals from our society? We place our lives and two criminal lives for our country. Director General Wilkens Villanueva deserves better than to be cited in contempt just because his answers do not fit the game plan. I am writing this post to express my frustration and regret, so much regret. So yun po, dapat to matanong ho ito ni Mr. Paduano mga kabalitaan. Tama nga rin ho naman. Kung pagbibigyan talaga ng pagkakataon na huwag i-cited in contempt para ho sila makakuha ng tamang impormasyon, hindi na ho. Talagang masasayang yung oras at paulit-ulit na lang ho itong pagdinig na ang kinalabasan ho ay pambabastos lang ho sa kanilang mga resource speakers o resource persons mga kabalitaan. Di po ba?
So saan na ho mapupunta itong mga resource persons ho natin pag lagi na lang hong gaganunin, babasusin. At yung mga resource person nila, hindi ho basta-basta. Kung naobserbahan niyo po ba mga kabalitaan, pag yung mga nakukulong na naging resource person ho nila, persons nila, ang nangyayari ho ay pinapanigan ho nila, pinapakinggan. Tapos, baliktad na ho yung sitwasyon, yung mga nakulong na, ay parang inakusahan na ho yung mga tao na gumagawa ng tama. At yun po yun ang kanilang iipitin. Ha? Ng mga tunggisista dyan, pag hindi ho nila nagustuhan yung mga sagot, at sasabihin ay nambabastos, may ugali, at hindi rumispeto sa kanila, at hindi sumasagot sa kanilang mga tanong, ay isa-cite in contempt agad mga kabalitaan. So nasaan na po ba yung transparensiya na sinasabi ho natin at paggalang, yung decency na pinagmamayabang ho ni Dan Fernandez dyan mga kabalitaan? Di ba? Napakasakit ho. Hindi lang ho si Paduano ang laging nambabastos ho dyan, pati si Abante, yung kuratong baliling. Dito po, PNP files charges versus AKOP. 11 others. Isisiwalat ho natin tong kanilang mga kalukuhan dati kasi ngayon ko lang ito narinig eh. At ngayon ko lang din ito nalaman na may kaso rin pala ito at patungkol ho sa kuratong baliling gang mga kabalitaan. So ito po yung report. The Philippine National Police has filed before the Ombudsman graft and drug trafficking charges against 12 police officers led by the former Narcotics Group Chief Director Rinaldo Acop. The PNP Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, said during the time. CIDG Chief Nestorio Gualberto said the charges stemmed from the revelations of former civilian undercover agent Mary Rosebud Ong before 3 Senate committees. So aside from ACOP, the other police officials charged with Superintendents Francisco Villaroman and John Campos, Chief Inspector Julius Cesar, naputol. Ito sa taas, ito. Wala na, naputol. Yun lang yun pala. Sabi na sa puso dito ni Jay, 2 araw na nagpapakalat ng paninirang puri laban kay former President Rodrigo Duterte na war on drugs post attributed to Antipolo City Representative Acop. Post na pinagbabasihan ay mula sa isang kilabot at wanted criminal na sangkot sa drug smuggling at trading. Ang pinagbabasihan sa statement ni Acop ay iyong at large na may patong-patong na kaso sa korte. Bigla ko tuloy na alala at natanong ko kung itong kinatawan ng Antipolo City is one of the same police officer Acop na sangkot sa kasong may kinalaman sa droga, robbery, hold up at sangkot sa kuratong Baleling Group Massacre. Hoy, no? Akala ko malinis tong si Acop, may kaso rin pala to. Tingnan niyo po, yung posisyon niya, ito bata pa siya dito. Ganon din ho siya, kahit may edad na ho siya. Ganon pa rin ho yung ano niya, yung yung mannerism ko rin yung pag-ganon siguro. Parang ganon. Di ba? So naniniwala ho tayo na hindi pala ito malinis si Acop, pero pag makapagsalita ho dyan sa mayapang na kapulungan, dyan sa Huwad Committee hearing, akala mo kung sinong malinis mga kabalitaan? Di ba? Kaya nga sabi ko tama yung sinasabi ko kung sino ito nagmamalinis to dyan, pero hindi natin alam baka sa mga nagdaang mga panahon may mga ginawa rin tong kalukuhan mga kabalitaan. So hindi ho tayo nagsisisi dyan. Hindi ho tayo nagsisisi sa sinasabi ho natin dahil totoo pala. Mas lalong pinapatunayan na ho na ito hindi naman to fake news. Makikita mo mula ho ito sa Philstar dati. Kinasuhan pala tong ba't na-dismiss yung kaso? Na-dismiss bang kaso nito? Kasi nag-resign daw siya dahil nga sa kuratong Baliling rub out mga kabalitaan. Kaya ka, Acop, kaala ko sino kang malinis. Lipat ho tayo dito mga kabalitaan. Meron pa tayong nakita dito. Ating pagbibigyan ho natin ng pasin. Ito. Ano nito, kay Wilkins din to mga kabalitaan, no? Dahil si Bong talagang nagpalabas ho ng sama ng loob. Galit na galit ho si Bong dito mga kabalitaan. Sobrang galit niya ho ay talagang nakapagsabi ho siya ng hindi maganda. December 13, 2024,
Sabi niya po dito, Mr. Congressman, there are men who live by a code. My honor is my life. Take away my honor, and my life is gone. D.G. Wilkins has repeatedly risked his life for our country as a police officer and a PDEA officer. And you, Mr. Congressman, where do you stand? What code do you live by? Have you fought for against our country? Oh, ito, no? Malaking sampal ho to kay Paduano sagot. Napakatapang pa naman ni Paduano mga kabalita, no? Nanalisik yung mga mata pag galit na galit siya kay kay Wilkins. Tapos si Wilkins talagang simple low profile lang talaga. Gusto niyang sumagot kaso pinipigilan niya lang dahil nga pag sumasagot, sasabihin naman lang bastos. Hindi ka pa namin pinagsasalita. O gaganunin nila agad yan eh. Just because you can't handle the truth, you will already cite him in contempt. Mula ho ito kay Edison Bong Nibriha mga kabalitaan. Di ba? Unti-unti na hong lumalabas yung mga tao, yung dating mga tao ho na tawag nito na hindi ho nagsasalita. Ngayon ho nagsasalita na ho sila. So ngayon meron naman ho isa dito kay Akop naman ho itong mga kabalitaan. Nako, Akop at Paduano, umanda kayo. So dating retired Brigadier General Orlando De Leon, siya po ay may sama ng loob yata. Babasahin natin to December 11, 2024. To Congressman Akop, makinig ho kayo tatang. We know you are a cop, but you are not acting like a cop. As a cop, you should know what former Senator Ping is saying. It is either you are a cop who is or a cop who has been silenced by a cop's favorite color, ube. Alam na natin yan kung ano ibig sabihin nun. Nakakahiya ka, Kong Akop, sabi ni Orlando De Leon. Nagsilabasan na ho sila mga kabalitaan. Nako, ano kayang patutunguhan nito? Delikado tong dalawang to. So kaya abang-abangan ho natin to mga kabalitaan. Tama ho nga rin ho naman, hindi ho maganda yung mga ginagawa nila dyan sa mayabang na kapulungan mga kabalitaan. Hanggat naandyan pa ho yung mga ganyang klaseng pool politiko, wala hong mangyayaring pagbabago dyan sa mayabang na kapulungan mga kabalitaan. Sila ngayon ang naghari-harian dyan kasi wala na si Tatay Digong Duterte. Nung nandyan pa si Tatay Duterte, nako, parang mga basang sisiw pag kumilos. Natatakot ngayon, pinagkakaisahan na nila si Tatay Digong pero hindi pa rin sila nakakapalag. Sa isang utak lang, kontra sa maraming utak, na yung utak ay, masasabi ho natin, yung iba dyan, utak talangka. Utak talangka, wala akong sinasabing sino sa inyo, basta iba dyan, mga utak talangka, hindi nga nila matalo-talo sa interrogation itong si Tatay Digong Duterte. So ngayon po, lipat po tayo dito sa COA. Okay. Discuss mo natin to sa COA para at least maintindihan ng karamihan kasi may iba na hindi pa ho nakakapanood. Ito para ho ito sa inyo mga kabalitaan. So ito ho yung sa COA at babasahin ko lang po. Attorney Gloria Camora from Commission on Audits, Intelligence and Confidential Funds Audit Office has testified under the oath in multiple congressional hearings that Sarah's use of confidential funds is in line with the rules and that her office voluntarily submitted liquidation reports on time. Sarah's DepEd has also received an unqualified opinion rating from the COA for 2022 and 2023. Ang kapal na mga pagmumukha nila, mga kabalitaan. Pati naman itong statement ng isang audit officer, hindi man lang ginalang, hindi nila pinapakinggan mga kabalitaan. Tapos ipamumukha nila sa taong bayan na ninakaw ni Sara ang 129 million pesos na confidential fund from her office. So ano ngayon? Nung una talagang pinagbibigyan lang kayo ng panahon na lilipad yung mga pinagsasabi nyo dyan. Ngayon, bumaliktad na ho yung panahon. Kumampi na ho kay Inday Sara Duterte sa pamamagitan ho ng COA report at testimonies or yung pag-testify ng isang COA audit officer mga kabalitaan. Saan ba kayo niyan? Yun po yung tanong ho natin.
Kaya niyo po ba itong sagutin? At ito ba'y gagalangin niyo rin o dead ma to the max na lang ho para stick to the plan kayo? Now, in other words, the best type of audit report a government agency can receive. This, in my opinion, should put the whole controversy to rest. Uy, nakakahiya! Oy, ano ba kayo dyan sa mayabang kapulungan? Ha? Kongreso? Huwad Committee? Can you read this statement? This is very brutal statement even though it's just a simple message. Remember this, it's a big impact ito para sa mga mamamayang Pilipino, mga kabalitaan. And I will repeat, this, in my opinion, should put the whole controversy to rest. Hoy, pahinga na kayo dyan! Talagang bilog ang mundo, no? Talagang yung karma is real talaga, mga kabalitaan. Supalpal ho kayo dito. As to the 73 million pesos notice of this allowance issue, this is not proof of theft of the secret funds but merely issued to request for documents from the Vice President explaining how her secret funds were utilized. Sarah is also facing cases at the Supreme Court for the confidential funds issue. The Truth About Sarah's Confidential Funds, Chips and Children's Book by Daniel Long. Tingnan niyo po, mga kabalitaan, ha? Ano? Hindi niyo pa ba ito naintindihan? Wala ba kayong mga social media accounts na hindi niyo mababasa ito? Puntahan niyo doon si Jason Sa. Tingnan niyo yung post ni Jason Sa. Makikita niyo yung, at yung binabasa ho natin na sabi niya, in his opinion, mga kabalitaan, should put the whole controversy to rest. So sabi po niya dito, ang 73 million notice of this allowance issue, hindi ho pagpapatunay na ninakaw ho ni Sara ang secret funds, but ito ay para ho na magbigay ng sapat na kaukulang dokumento na ma-explain kung paano nagasta itong pera at ito naman ay pumasa sa kanilang audit report. Kaya nagkaroon ho ng unmodified opinion result mula ho sa Commission on Audit, mga kabalitaan. So ano kayo ngayon? Tameme kayo ngayon? Wala kayong masabi? Ba't biglang nanahimik ho yung impeachment hearing ho natin? I mean, impeachment case, mga kabalitaan. Ano bang third plan nyo? Kasi first plan nyo, lumabas na si Anak Bayan Boying. Pangalawa, itong ulupong na matandang mangmang din sa batas. Tapos pangatlo, yung summary report na planong gagamiting substance na makapagpasaho sila o ipasa o ihain yung complaint, ang impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Which is which ho? Yung pagpipilian ho natin dyan. So yun po ang malaking problema. Kasi atat na atat ho kasi kayo. Hindi nyo ho iniisip na yung ginagawa nyo hong kabalastugan dyan sa Huwad Committee na yan ay hindi ho talaga magwawagi. Dahil wala naman ho talagang rason na sasampahan ng kaso si Inday Sara Duterte. Yung pinakarason lang talaga ay ang ambisyon lang ho ni Tambad dyan sa Kongreso. Diyan sa mayabang kapulungan, mga kabalitaan. Yun po yung totoo diyan na hindi ho itatanggi dahil kitang-kita na ho sa bunbunan ni Boss Jason sa mga kabalitaan. So ngayon, dadako ho tayo dito sa isang usapin. Patungkol ho ito sa explanation ho ni Attorney Niel Abayon kung ano po ba yung pagkakaiba ng confidential at intelligence fund, mga kabalitaan.
Okay, so ang una-una pong question na sasagutin natin is kung parehas nga ba ang confidential fund at intelligence fund. At ang nakalagay po sa Joint Circular 2015-01 ng Commission on Audit ay magkaiba po yan sila. They are defined differently po. So ang confidential fund as provided in said circular po is defined as the sum of money which is used for confidential expenses. Okay? At yung confidential expenses po nakaspecify po yan specifically in the said Joint Circular. Okay? So ang examples po niyan is yung mga ginagamit to acquire information, yung pagbayad sa mga informant, yung mga pag-rent ng transportation, safe houses to be used for confidential matters. So kung gusto nyo po malaman yung more details about it, i-check nyo na lang po yung Joint Circular. Naka-detail naman po talaga kung ano yung isa-isa na confidential expense. Okay? Ngayon punta naman po tayo sa Intelligence Fund. Ang Intelligence Fund po is specifically defined as the fund that is used for counterintelligence or intelligence purposes. So ito po yung ginagamit para magkaroon po ng mga report when it involves national security and peace and order. Okay, at ang next question naman natin ngayon is kung entitled ba talaga ang Office of the Vice President sa Confidential and Intelligence Fund. At ang sagot po dyan is entitled po yung OVP. Kasi dun po sa Joint Circular ng COA, nakaspecify naman po dun na a national government agency like that of the Office of the Vice President is entitled to a confidential and/or intelligence fund provided po merong budget na inallocate ang General Appropriations Act or any other law. At yung isa pa pong misconception na nakikita ko po lately sa social media is that hindi daw entitled yung Office of the Vice President ng Confidential at Intelligence Fund kasi daw hindi naman daw sila involved sa national security or peace and order yung OVP or yung DepEd nung Education Secretary pa si Vice President Sara Duterte. So kung titingnan nyo po dyan sa Joint Circular, wala namang specifically nakalagay na yung Confidential and Intelligence Funds is only to be provided to government agencies that is directly performing peace and order or national security functions. Ang nakalagay lang po dyan sa Joint Circular is that a national government agency is entitled po to confidential and/or intelligence funds provided may budget allocation dun sa GAA or sa General Appropriations Act or under any other law. So as long as meron pong budget na nilagay dun, in-approve yun ng Congress na may budget for confidential intelligence funds sa isang national government agency like that of the OVP, qualified na po yun or entitled po talaga sila makatanggap ng confidential and/or intelligence funds. And i-clarify ko na lang din po pala kasi yun nga magkaiba yung confidential and/or intelligence funds, diba? Ang intelligence funds under the Joint Circular of COA, nakalagay po doon is that it must be carried out by uniformed or military personnel. So kung titingnan po natin yung wordings ng batas doon, ang sinabi lang naman carried out. Therefore po, as long as nanggaling yung pondo sa isang national government agency tas pina-carry out niya yung functions dun sa military or sa uniform personnel, then that is already sufficient compliance po with the Joint Circular ng Commission on Audit. Okay, so ang next question naman pong sasagutin natin is kung kailangan ba talaga may liquidation and reporting na ginagawa regarding confidential and intelligence funds. Okay? So dun po sa Joint Circular, klaro po yun, kailangan po talaga may liquidation at merong quarterly report. At ngayon naman po, punta tayo sa next question. Kailangan ba i-divulge or ipaalam sa publiko kung ano yung laman ng report at ng mga liquidation receipts dun sa confidential and intelligence fund? So ang nakalagay po dyan sa Joint Circular is that the reports for confidential and intelligence funds is labeled as confidential. May sinay po dyan ng mga specific na laws din yung Joint Circular regarding the confidentiality. So ang ibig sabihin ko po dito, since the Joint Circular states that the reporting is labeled as confidential, therefore hindi po talaga mag-Rule 65 petition ka sa Supreme Court. So kaya ko po sinabi to kasi baka yung lawyer ng OVP tingin nila yung pagsulat nila sa COA is that's their best or that's their plain, speedy and adequate remedy, kaya siguro hindi sila nag-Rule 65 petition. And yung next question po natin dyan, ito po for education and discussion purposes lang. Kung ako po yung naging lawyer ng OVP, ganun din po ba gagawin ko? Susulat ba ako sa Commission on Audit? Ang gagawin ko po is iba. Hindi po ako susulat sa Commission on Audit. And the reason being po is kasi ang mangyayari po kasi pag sumulat ako sa Commission on Audit requesting them to not release yung mga liquidation at yung mga reports na sinabmit ng OVP at ng DepEd, from how I see it po, that is an encroachment of the separation of powers under the Constitution. Because we have to remember, the Commission on Audit is an independent
Independent Constitutional Commission, 'di ba, who conducts auditing functions. Meaning, since independent po siya, hindi po siya pwede diktahan ng executive, ng legislative, or ng judiciary. Yung dating po kasi nun, pagsusulatan natin yung Commission on Audit para po kasing tinuturuan natin sila kung ano dapat yung trabaho nila, which is, kung ako po tatanungin, hindi po dapat ganun because that is an encroachment on the separation of powers under the Constitution. So kung ako po, ang gagawin ko po dito is hindi na po ako susulat dapat sa COA. Diretso na po ako sa Supreme Court and I will file most likely a petition for prohibition against the Commission on Audit and against the House of Representatives. So una-una po against the Commission on Audit, yung maging argument ko po dito is that if i-release nila yung records, yung liquidation reports at ibigay nila yun sa Congress, that is also a violation of the separation of the doctrine of separation of powers. Kasi kung titingnan nyo po, pag nirelease ng Commission on Audit yung records, ibig sabihin, give up nila yung pagiging independent body nila as the only auditing body in the country as provided for by our Constitution, di ba? Kasi if you give that to Congress, ano pa yung purpose ng confidentiality nga yung mga records ng confidential funds and intelligence funds? Plus dapat, kung titingnan po natin, ang trabaho ng Commission on Audit is sila talaga yung mag-audit at mag-verify ng legitimacy ng reports, di ba? So pag ibigay mo yan dun sa Congress, yun nga, it is as if that they have surrendered their being an independent body in relation po to their function as the sole auditing body under the Constitution. At ngayon, punta naman po tayo sa House of Representatives. Yung magiging argument ko po against the House of Representatives is parehas lang din po against the Commission on Audit. There will also be a violation of the separation of powers under the Constitution because if the House of Representatives will be allowed to request certain letters, certain reports from the Commission on Audit, it is also as if that they are stepping into the auditing functions of the Commission on Audit. Kasi yun nga po, the Commission on Audit is an independent constitutional commission specifically created to audit. Therefore, pag i-request yun ng House, it is also as if that they are going to step in to the auditing functions of the Commission on Audit. And of course, alam ko naman na yung argument dito ng House of Representatives is that they are not performing an audit, rather they are performing a legislative inquiry in aid of legislation. However po, kung titingnan natin yung mga hearings na naganap sa Congress, kung ako po tatanungin na for educational purposes, for discussion purposes lang po to, ang tingin ko po talaga is that the House of Representatives po encroached on the auditing functions because number one, when they asked for the receipts, they were already reviewing how the money was spent in relation to said receipts. Ano po ba tawag doon? That is already an auditing function, di ba? Kasi pinapagbangga na po nila yung resibo in relation to the actual money spent eh. Plus aside from that, they also started reviewing po yung genuineness and yung authenticity ng mga receipts, di ba? Kaya nga lumabas yung mga meme na Mary Grace Piatos. If you take into consideration everything that the House of Representatives did, kung ako po, sa tingin ko po, that is already performing an auditing function in a sense. At idagdag ko na lang din po pala, meron din po kasi tayong legal principle na nagsasabi na what you cannot do directly, you cannot do indirectly. So now, if we apply it to what the House of Representatives did, unang-una, they cannot directly do an auditing function because that is nga the sole power that is provided by the Constitution to the Commission on Audit. So ano po ginawa ng HOR? From how I see it po, they indirectly did an auditing function under the guise po of a legislative inquiry in aid of legislation. So yan po yung one of magiging main arguments ko against the House of Representatives. And that is actually the reason po kung napansin ninyo dun sa Attorney Zulaika Lopez in Congress video ko, kaya ako minention at in-emphasize dun na excited din ako talaga at very interested ako sa case na to na umabot talaga sa Supreme Court because the legal principle that I mentioned, wala pa pong case na ganun kung saan dalawang constitutional provisions po yung nagbanggaan. As far as I know po, the current jurisprudence that we have is one involving po a presidential decree versus a constitutional provision. So doon, syempre, since lamang yung Constitution, dineclare ng Supreme Court as unconstitutional yung presidential decree. Okay? So pag dito, ang magiging issue kasi is that magbabanggaan yung oversight function or yung power to conduct legislative inquiries in aid of legislation ng Congress in relation to the auditing functions of COA. So kung meron sanang nag-file talaga ng case nito, makikita po sana natin kung hanggang saan talaga yung limitations nung oversight at legislative inquiry in aid of legislation function ng House of Representatives, or kung hindi ba magiging mako-consider na ba yun siya as yun nga doing something indirectly what they cannot do legally directly, 'di ba? Pero yun nga po, ang alam ko po walang nag-file dito ng case yung Office of the Vice President did not file a case to the Supreme Court. So sayang, hindi natin malalaman kung hanggang ano talaga yung extent ng oversight at legislative inquiry functions in relation to the legal principle that I mentioned. So ngayon punta naman po tayo sa House of Representatives. Kung kunwari
ako po yung lawyer ng HOR. So for discussion purposes po, for academic purposes, ang magiging argument ko lang po is yun nga po, parehas lang din sa ginagamit ng House of Representatives na they are conducting an legislative inquiry in aid of legislation and not an auditing function. Yun lang po yun, very straightforward argument at defense lang po yung gagamitin ko if I was a lawyer for the HOR. So in conclusion, yan ko na lang din po na personally ako po nasayangan ako na wala talagang nag-file sa sa Supreme Court ng case, because yun nga, if this was filed, this would have been a very interesting constitutional issue kung saan may kita natin yung extent talaga ng legislative inquiry functions ng House of Representatives. And to be honest po, akala ko this whole time magfa-file po yung Office of the Vice President kasi meron naman pong buong legal department yung OVP, diba? So meron silang means talaga actually to question the constitutionality of the actions of the House of Representatives. Pero as far as I know, wala pong nag-file at alam naman po natin ngayon na conclude na yung hearings, therefore wala nang actual controversy involved. And as a matter of fact, may nabasa po akong article kanina, nag-file na nga ng House Bill yung Congress regarding confidential funds. So sayang po, sana may naka-file. And in case lang po na maulit yung ganitong situation, pwede actually na maski regular citizen ang under the taxpayer suit po, pwede naman tayo mag-file niyan. So magiging argument lang po natin dyan if we will file as a taxpayer is that yung nangyari, there is a double, kung ako po ang maging argument ko po is that there is a double auditing na nagaganap, therefore there is a wastage of taxpayer funds. So we are going now to court to clarify, to ask for clarification from the Supreme Court kung up to what extent ba talaga yung oversight function in relation to the review of the budget, specifically dun sa confidential funds issue na tinakel nitong mga congressional hearings. At alam ko yung may magko-comment dyan na bakit hindi na lang ako nag-file kung alam ko naman pala yung taxpayer suit. So ulitin ko po akala ko po talaga yung Office of the Vice President magfa-file. I will be completely honest with everyone. Kasi yun nga, they have a whole legal department. They were harassed all throughout. So syempre, dapat mag-file talaga sila. They should go to the proper venue to address their grievances or their issues. So I personally believe talaga na magfa-file yung OVP pero hindi sila nag-file, natapos sila yung hearings. But anyway, yan po yung bantayan natin sa mga next ganito. Ito, first time ko pa lang naman na ginagawa tong mga ganitong types of videos na nag-involve po ako to current events with these legal educational videos. So most likely po in the future, I guarantee you all po na nanonood, pag may ganito ulit na issue tapos walang mag-file, unahan na po natin. Basta sama po kayo sa akin as petitioner para hindi naman ako malungkot na ako lang yung pumirma dun sa pleading. Okay? So hopefully klaro po yan. And if you want more legal educational videos po to current events, follow and subscribe lang po kayo sa akin. And until next time, see you all.